Kami ng bill. Yung waiter, papiliin natin kung kaninong card mabunot na magbabayad. Can you take one? Nakaraan ay napanood din nyo ang aking naging kwento kung saan kami ay bumiyahe mula China papuntang Canada na halos inabot ng 45 days. Isipin mo, ganun kahaba ang aming tinagala sa gitna ng karagatan. Kaya pagdating namin sa puerto, papayag ba kaming hindi makagala? Syempre, hindi. Nakakabaliw din kasi sa gitna ng karagatan. Kaya hindi na kami nagdalawang isip na lumabas at gumala. Kaya samahan nyo ako sa aming paglibot dito sa Quebec City. Isang magandang araw nung kami ay dumating ng Quebec. Galing kami sa mahabang biyahe kaya nagkayayaan ang ilan sa mga tropa na gumala. Ang una namin ginawa ay tumawag sa security ng port. Bawal kasi dito maglakad, dapat sila ang susundo papunta sa gate. Pagdating namin ng gate, nakisuyo na lang kami sa security para tawagan kami ng taxi. Pagdating namin sa sentro, doon kami bumaba sa isang gusali na talagang nakakaagaw ng pansin. Ito ay isang malapalasyong hotel na itinayo pa noong taong 1839. Ito ay kanilang tinatawag na Fairmont La Chateau Frontenac. Hindi ko lang alam kung tamang pagbigkas ko dahil ang salita sa lugar na ito ay Frances. Gusto ko palang sabihin sa inyo na ang Quebec City ay ang capital city ng Quebec Province. At sa buong Canada, ang probinsya na ito ang katangi-tanging probinsya na hindi nagsasalita ng salitang English. Ang salita dito ay French dahil noong unang panahon, sinakop ito ng mga Frances na pinangungunahan ni Samuel de Champlain. At ang ribulto niya ang inyong nakikita. Siya ay isang Frances na kinikilalang founder ng Quebec. May tanong din sa akin, ang hotel na ito ay familiar daw, parang nakita niya raw ito sa isang Korean drama. At hindi nga siya nagkakamali. Dahil sa lugar na ito, ginawa ang ibang parte ng K-drama series ng pamagat ay Goblin. At sa bandang lugar na ito, dito mo matatagpuan ang pulang pintuan kung saan dinarayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang parte ng mundo. Pero sad to say, hindi na namin ito napuntahan dahil medyo malayo. Balik tayo sa kwento ng hotel. Alam nyo ba na ang hotel na ito ay isa sa pinakamahal na hotel dito sa bansang Canada? Kaya maswerte na rin kami dahil napuntahan namin ito kahit sa labas man lang. Pero alam nyo ba na noong taong 1759 ay nagkaroon ng digmaan sa lugar na ito? 7 taong pinaglaban ng mga Frances ang Quebec laban sa mga mananakop na mga British. At hanggang ngayon, makikita mo pa rin ang mga lumang kagamitan na ginamit noong panahon ng gyera. Pati ang mga gusali dito ay luma na rin. Nasali na rin ito sa kasaysayan ng Quebec. Kilala din ito bilang Old City dahil pag nandito ka, feeling mo bumalik ka sa dating panahon. Kaya maraming turista ang dumadayo dito mula sa iba't ibang parte ng mundo. At sa aming paglilibot, hindi namin inaasahan na may makakasalubong kaming mga kabayan. At syempre, basta may Pilipino, hindi may iwasang magchikahan. At hindi lang isang beses na may namit kaming kababayan. Ito nga, nag-request pa sila na kunan sila ng litrato. Shout out pala sa inyo kabayan. At syempre, kami, picture-picture din. Bihira lang to sa buhay, kaya't dapat merong souvenir. Matatanaw mo rin dito ang St. Lawrence River. Ine-enjoy din namin ang spring season. Hindi ganun kainit, hindi rin ganun kalamig. It's perfect. Patuloy lang kami sa aming paglalakad hanggang naisipan na rin namin na bumili ng mga souvenirs. Marami kang pagpipilian dito tulad ng mga key holders, ref magnets at t-shirt. At syempre ang binili ko t-shirt, 2 piraso para sa akin at sa amin na mahal ko. Namimili na rin ang mabibili ang mga kasama ko. Naglakad-lakad din kami sa mga kalye ng Quebec. Isang bagay lang talaga ang ating napapansin. Talagang napakaraming mga turista. Talagang naaliw kami ng mga oras na to. Isipin mo, 45 days kami hindi nakakita ng ganito karaming tao. At dahil nasa labas nga kami, napagdesisyonan ng mga tropa na kumain na lang kami dito. Suggest ko pala kapag ikaw ay nasa isang lugar at ikaw ay kakain, mas mabuti pang kumain ka sa mga local restaurants nila kaysa naman sa mga fast foods na meron din tayo sa Pilipinas. At least matikman mo ang panlasa ng mga tao sa lugar na pinuntahan mo, lalong-lalo na kapag bihira mo lang itong mapuntahan. Yun na nga, ang aming in-order ay 2 klaseng pizza at inumin na beer. Talagang ginutom kami. Tara, kain tayo. Masarap talaga ang pagkain, lalong-lalo na pag may partner ito na fresh beer. Suwabe. Nakaubos kami ng tagda-2 beer. Napasarap kasi ang kwentuhan. Pagkatapos namin kumain at uminom, pumunta naman kami sa isang supermarket para mamili ng mga sariling baon sa susunod na biyahe. Pagkatapos, naglakad-lakad kami ulit para makahanap ng pwesto at kami ay iinom ulit. Dito kami napadpad. Ang in-order naman namin dito ay ang napakasarap na black beer. Patuloy lang kami sa aming masayang kwentuhan. Pagdating naman sa bayaran, ito ang pinag-usapan namin na kung kaninong card ang mabunot ng waitress ay siya ang magbabayad. Suspense. Kami ng bill.
yung waiter, papiliin natin kung kaninong card mabunot. Can you take one? Oh, very lucky guy. So is that? Maliit na bagay lang yan sa Saudi 3rd May. Sana all. Pagkatapos nito, bumalik na kami sa barko. At hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat pala sa inyong panunood. Hanggang sa muli, paalam!